Mga ka-native, yan, no, dito tayo sa manukan natin. Maganda yung panahon, kaya nakapag-vlog tayo. Yan, sobrang na-busy this last few days dahil sa ibang business at syempre sa feeds din natin, no, sa may mixing. Yan, kasi nga mas bago na yung mixing natin, mas maganda na yun doon sa dalawang aggregate natin. Yan, no, so back to topic tayo ngayon. Ang topic natin ngayon, no, ilang days na sobrang dami nag-message sa akin. Siguro sa isang araw, 5 to 10 na tao nag-message sila. No, kung meron daw tayong binibenta ng mga itlog, fertiled eggs. Matagal na akong last na nagbenta ng fertiled eggs. Siguro 2021 pa yung last ko na benta ng fertiled eggs. Yung problema, no, sa pagbebenta ng fertiled eggs, kung bakit ayaw ko magbenta, no? Kasi nga itlog 'yon, no? Hindi natin makikita kung meron bang similya lahat ng itlog. 'Yun yung problema doon, no? Hindi naman kasi all of the time 100%, no? Or 90% or 80% 100% mapipisa lahat. Kaya ako hindi na nagbebenta ng fertiled eggs. Yan, no? At dito din kasi sa akin kinukulang yung sisiw. So, medyo malayo din kasi yung diferensya sa per tray kumpara sa pagbenta ng sisiw, no? Mas kikita ko dun sa sisiw. Yun yung para sa side ko. At isa pang dahilan kung bakit hindi ako nabebenta, may customer ako dati, bumili sa akin ng 6 trays, no? So, yung 6 trays na yun, kada benta ko nun is 700 pesos. No, hindi ako nagkakamali. Basta price that time, 700 to 800 pesos per tray. Yan. Binenta ko, yan, 6 trays yun. No? So, malaking pera na. Yan. Siguro nasa mga 4,200 pesos kung hindi ako nagkakamali. Yan, wala kasi akong calculator. Basta, yun yung nabayaran ng customer sa atin. Yan. So, pina-incubate ng customer sa ibang, siyempre sa ibang tao, pina-incubate niya. Yan. So, ano kasi yun? May kaibigan siya, nakabili sa akin, and napakaganda daw ng ating hatching rate ng itlog natin. No? Tapos, nagpa-incubate na naman siya. Yan. Bumili sa akin yung kaibigan niya kasi nga na-recommend sa kanya. Yan. Yun. Pina-incubate niya. No? At yung 6 trays na yun, may mga similya, chinek natin. Yung problema, namatay. Yan. No? So sabi daw nung nag-incubate, dahil daw yun sa palpak yung itlog. Yan. So, check naman natin yung itlog, may mga similya, kaso nga lang namatay, no? So, posibleng cause doon ay nagkamali yung nag-incubate, no? Sinabihan niya lang yung customer natin ng itlog, no? Na kasalanan ko para hindi siya makabayad. So, ayun, no? Yung pera na yon, kasi nga nag-uumpisa pa lang ako dati, 2021, no? Kaka-umpisa ko pa lang, mag-iisang taon pa lang ako sa pagmamanok. Yan. Yung ginawa ko, ay binalik ko yung pera niya. Yan. Tapos, yung pera na yon, no, nabayad ko na sa motor ko. Sa monthly ng motor na hinuhulog-hulugan ko. Yan. So, napakalaking na-discourage ako sa pagbenta ng fertiled eggs simula nun. Kaya, hindi na ako nagbenta ng fertiled eggs. No, yun po yung pinaka-dahilan, parang na-trauma tayo sa ganong customer. Yan. Yung customer na yun, taga-Pulumulok lang din, no? Taga-lugar lang namin. Binalik ko yung pera niya. Yung binalik sa akin na itlog ay yun nga yung 6 trays na yun. Pero di ko na maluluto, no? Okay sana kung pwede pang kainin. Kaso hindi na kasi nga na-incubate na. May mga sisiw na. Yan, pangit na. Tsaka patay na yung mga sisiw. Yun yung pangit. Yan. Mahirap siya para sa side ko. Yan. At saka kapag binabiyahe kasi yung itlog, no, prone yun sa baog. Yan. Bakit nga ba nagiging prone sa baog? Dahil nga yung po natin, yung itlog po ng manok, may air sac po yun. And kapag bumabiyahe, malaki yung chance na masira yung air sac. Yan, kapag nasira yung air sac, mamamatay po yung similya. Kasi yung air sac, hindi ako nagkakamali. Yung isa ding purpose ng air sac kasi is nagme-maintain siya ng balance sa egg. Yan, no? Parang stability din. Kapag nawala yung air sac na yun, mawawala yung stability kaya umaalog-alog yung itlog. Yan, no? Yung mga sinaunang nagmamanok, ginagawa nila, ilang alog-alog nila yung itlog. Siyempre baog talaga yan, no?
Yan. Yung itlog, aalog-alugin mo, no? Kahit fresh egg pa yan, pag inalog-alog natin yan, mababasag po yung air sac niya. At hindi na mabubuhay yung similya or mamamatay yung similya. Yan, no? So, dito naman tayo sa mga sisiw natin. Yun yung pangit doon. Yung customer na yun, talagang, siyempre masakit sa loob ko na ginawa sa atin yun ng customer. Yan. Kasi nga, bago pa lang ako that time. Yan. Kaya, yun, no? Binalik na lang natin para walang reklamo. Sayang yung pera na yun, malaking bagay yun. Dahil nga, pinapakain ko yung manok ko. Yan, pinapakain natin. At yun yan, binalik lang sa atin. Ganun na. Yan. So, shoutout sa iyo, sir, no? Meron yung gym dyan sa, Citizen. Hindi ko lang alam kung, sa ano pala? Hindi pala sa Citizen. Dito lang sa Pulamulok yun sa Summerlight or SK. Yan. No? So, Citizen, yan? Lugar din yan dito sa Pulamulok. So, dito tayo sa mga natin. May harvest tayo ngayon ng mga chicks. At ito for releasing, naka-reserve na. Yan. Napakaganda ng mga chicks natin, no? Pinapakain yan, Gallimax 1. Vitamins niyan, Progen Z. Yan. Dito tayo sa kabila. So, dito sa mga sisyo, dito talaga, makikita mo, hindi ako malulugi dito at hindi din malulugi si customer. So, pantay lang kami. Dito, buhay na po yung sisyo na mabibili nyo. Yan, buhay na. No? Sa sisyo, sa itlog, di nyo alam kung mapipisa ba yan lahat. No? Nakadepende din yan sa seller. May mga seller na mga madadaya. Pwedeng bintahan kayo ng mga baog na or matagal na itlog. Yan ito, Rhode Island tsaka Jersey Giant. Dalawang Rhode Island tsaka dalawang Jersey Giant. Dito pala sa kabila, yung mga sisiyo dito. Yung itim, Jersey Giant na lahat. Yung pula naman, Rhode Island. Tsaka may dalawang Indio Gigante dito. Dito naman tayo sa kabila. May mga Indio Gigante dito na malalaki na. So, hindi na po to benta. Hindi na po to binebenta. No? Ito ay for materials na. Yan. So, solid to lahat, no? Magiging breeder natin to lahat. Ganyan po kaganda tong mga sisiw na to. Tataas ng leeg. About naman sa mga Indio Gigante at sa mga Shamo Giant, no? Humingi sila ng mga itlog, no? Hindi ako nabibenta ng itlog nitong natin, mga Shamo Giant at Indio Gigante din. Yan. Yan, kung magbebenta man ako, may kamahalan din. Kasi halos lahat ng itlog nila is fertile. Dahil pinapakastan ko talaga yun palagi sa mga lalaki, yung mga babae. Yan. So, yung business nito, yung napakaganda din ng business ng manukan. Dahil nga, everyday may collection kami ng itlog. Yan. Every 5 days may releasing. Yan. Every 5 days may load kami. Yan. Kita nyo yung mga manok na yan. Yan, batang-bata pa, wala pa mga tahid. Yan po kaganda itong klase ng manok na to. Yan, ilang araw lang umuulan, kaya itong dalawa parang sinisipon. Kaya gagamutin natin sila mamaya gamit ang Amtel 500.